Salamat din po sa ating bisita ng umaga, sa inyong pagkapaulak, at magandang po sa church. Natutuwa ako yung aking pinaka-klase ng elementary. Ay wala elementary, hindi ko na siya nakita. Pero kahapon sa Saudi, nakita ko si Romeo Rubeno. Hindi niya ako matandaan, pero siya tatandaan. Salamat at matalas pa ang isip natin. Nabuksan niyo yung Bible sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Second Peter chapter 1.
2 Peter chapter 1, verse number 12 to number 13. 2 Peter chapter 1, verse number 12 hanggang 13. Kung nakita niyo po ay magkaroon tayo ng sabayang pagmasa. Lakas po ha. Verse number 12, ready? Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Yet, I think it meet as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance. Nasa po, naguhin niyo po yung to stir you up. To stir you up. Nakakalimutan po? Nakakalimutan po? Ano po yung ginuhitin niya? Stir you up. Alright, now, the word stir means inspired. Ano yung stir? Inspired. Ano pa? Inflame. Okay, ano pa? Encourage. Nakakalimutan? Sabi ni Pablo, no? I think it means, no? Hanggat ako'y nasa katawang ito, to stir you up or encourage you, inspire you, by putting you in remembrance. Okay? Now, listen to it, no? Ang Panginoon, alam niya, na may mga panahon na tayo, na kanyang anak ay parang ayaw mo munang maglingkod. Alam ng Diyos, tumating pa na parang ayaw mo munang maglingkod. No? Now, sa panahon yun, no, tayo as a Christian, we must learn to steer ourselves to continue. Okay? I mean, to be a self-starter, to do something for God. Alam mo din, lahat ng mga nasabi natin great man of God, ano po, ay panahon din natin na dumating yung panahon na parang bang nangihina, nawawala ng gana muna na magpatuloy. But they learn to be a self-starter. Ano sabi ko? What? Self-starter. They learn to steer themselves despite not feeling like serving the Lord. Again, no, dumarating talaga yung time na parang ayaw mo na mag-serve. Pero sa ganung pagkakataon, again, mahalaga na matutuhan natin to steer ourselves to serve God. Bagamat parang ang iyong pakiramdam, ayaw mo na o ayaw mo. Isip ko pa rin, one of the hard things in serving God is keeping your heart on fire about the Lord's work. Nadinig niyo po ako? Amen? Isa sa mahirap na gawin in serving the Lord is what? To keep your heart on fire to serve the Lord. Ano ba? Hindi po. Yung mga magagawa natin sa pila. Maging sa buugong. Nung magsimula tayo sa mga lugar na yan, marami tayong membro, sumasama, gusto mag-involve, gusto mag-participate in mo. Pero dumating ang time, yung iba, nawawala. Yung iba, pasulong-sulong na lang. Pero nung mag-umpisa doon, ganadong-ganado sila. Na bakit? Nung mag-umpisa sila, talagang inspired sila eh. Diba? Pero dumarating yung time, na parang ayaw nila. Sa kwento, di ba? May mga panahon na sa kwento natin, pagka
sa iyong choir, nagtawa. Puno dito, hindi ba? Puno. Then, practice Friday and Saturday. Ang dami rin. Pero lumilipas yung mga araw, lumilipas yung mga linggo-linggo, nasaan? Nakikinig ba sa akin? Amen. Nasaan? Hindi ba? May mga panahon na minsan galing sila sa work, galing sila sa school, naka-uniform pa, di ba? But then, nasaan? Nanisipin ko rin, kunin po ito. Kainin ko sa akin? It is not difficult to get inspired or encouraged. It is not difficult to get encouraged or inspired. It is difficult to stay inspired. Nandito po? Hindi mahirap na mahamon o ma-encourage. Ano mahirap? Manatili kang inspired. Tama ba? Tama ba? Amen? Nakita mo sarili mo? Nakikita mo ba sarili mo ngayong umaga? Ha? Hindi mahirap, inspired. Ano mahirap? Manatili inspired. Kaya nakita mo ano sabi ni Peter? Yeah, I think it means as long as I am in this tabernacle to stir you up. To stir you up or to inspire you, encourage you, by putting you in what? Remembrance. Natutuhan naman yan na upang ma-inspire na, ma-encourage yung mga tao nito is what? Ipaalala sa kanila yung alam na nila. Now, God's people should work to stay motivated or inspired. Mahalagang matutunan natin talagang pagtatrabahoan mo yan. Hindi ito kursa na nangyayari sa atin. Hindi ba kayo? God's people should work to stay inspired or excited about the things of God. Sapagat kapag talagang pakikilandaman mo sa sarili mo kung ikaw ay inspired o ganado ka, walang nangyayari sa'yo. Sapagat hindi naman talaga laging ganado ka. Na gumawa sa gawain ng Panginoon. Tama ba? Higit na higit to the most important ministry in the world. Ano yun? Soul winning and what? Soul winning and what? Soul winning and what? Pakalabas? Evangelism. Okay. Itong gawain ito ay spiritual. Pero tayo, nasa laman. Kaya kapag lagi mong papakiramdaman, yung laman mo, yung katawan mo, para mag-soul winning ka at mag-evangelism ka, wala mangyayari sa'yo. Sabagat talaga yung ating flesh ay kontra yan lagi. Hindi laging kontra sa Espiritu. Kaya ngayong umaga, ibig kong dalhin kayo dito sa aksyon ito. How to keep yourself. How to keep yourself inspired or encouraged. Nalain the Lord, ako yung tulungan sa paghahatid ng iyong salita. O God, Holy Spirit, bigyan mo ko ng kalakasan, ng kapangyarihan, na magawa ko ang nais mo. At bigyan mo, Lord, ng teachable spirit, teachable heart, ang bawat isa. Iniunin ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. May mga tao na kung saan dumadalo na pagtitipon para lamang sila may encourage
May mga churches naman, no, na they depend on some motivational speaker para lang sila bombahin at ma-encourage. May mga ganun. No? And then, of course, sa magaling sila doon, no? Naroon, ang speaker nila, gumagamit ng mga emotional na kwento, ilustrasyon. Then, of course, yung mga nakikinig, naiiyak sila, na-inspired sila. But let me remind you, tandaan ko lang ito, emotion will come and go. Tandaan ako? But emotion will come and go. Na-inspired ka sa mga kwento, sa mga ilustrasyon na kakaiyak, no? And then of course, 2 linggo after that, halos 2 linggo after that, balik ka na naman sa dati. Wala ka naman. Now, ako ay very thankful na maraming mga tao ang ginamit ng Diyos para mapag-alam ako, to set my soul on fire for God. Pastor Tan, Rowley, may mga Americans din, Jack Hiles, Fred Weniger, talagang napag-alam nila ako sa gawain ng Panginoon. Yung mga good books na nabasa ako, nasabi ko sa mga magagawa, basahin nyo dito. Okay, good books, Lee Robertson, Curtis Hudson, Dallas Billington, talagang napag-alam ako ang mga tao nito. Patayin ko siya, ang nagagawin buti, sabi ko rin it is not difficult to get inspired, but it is difficult to what? To stay inspired. Okay, you see? Kaya nga, the secret to staying encouraged or is to learn to encourage yourself. Okay, pakibasa ng malakas. The secret to staying encouraged is to learn what? To encourage or inspire yourself. Alright? Hindi ka dapat mag-depend sa mga motivational, okay, mga kilalang tao, okay, o sa mga event, dadalo ka doon na para ma-inspire ka. Hindi ka dapat mag-depend doon. Sapagkat pag mag-depend ka sa mga tao mag-encourage sa'yo, you will be surely disappointed. Sapagkat hindi lagi sila naroon. Narinig ka sa akin? Amen? At wala laging event na tulad noon. Okay? So the secret to stay encouraged is to learn to what again? Encourage what? Inspire yourself. Amen? Kaya hindi ko lagi gawain sasaan, uubo, pila. Pinakikita ko lagi yung buhay natin. Nakikita ko yan. Inuobserbahan ko lagi yung ating Thursday, Friday, Saturday, soul winning. Inuobserbahan ko yun. Alam niyo kung bakit nagagad ako na bumili pa ng isang sasakyan? Ano yun sabi? May L3 na, bumili pa ako ng, ano yun? Apollo? Hindi ka sa akin? Ola! Hindi, para ipaghambog yun. Para sa inyo. Para sa mga inspired. On fire, anong nagawa na Panginoon? In 2 Timothy 1:6, the Bible says, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up. 2 Timothy 1:6, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up. Or what? Kindle, inspired, the gift of God na nasa iyo. Okay, Christian, you must learn to set yourself on fire. You must learn to encourage yourself. Okay? You must learn.
Now, as kaibigan, itong 4 ways to encourage yourself. Number 1, believe. Believe. Believe that God can and will do big things in unexpected places and circumstances. Kaya sabi ko, hindi ka dapat mag-depend sa mga big event, well-known na tao para ma-encourage ka. But you must believe that God can that God can and what will do big things sa mga lugar at pangyayari na hindi mo inaasahan. Amen? There's no such thing as revivalist. May mga sabi ko talaga minsan may mga makita ka sa mga invitation na meron kaming invited na revivalist. Hindi tao ang nag-revive. The Bible says, Lord, revive thy word in the midst of the year. In the midst of the year, have mercy. Ang Diyos ang ibigay ng revival. Ang revival ay gawain na siya, hindi gawain ng tao. So you must believe that God can and will do what? Big things in unexpected places and circumstances. Believe God. Amen? Alam yung binabagay sa inyo, 29 years na tayo. Ako, 30 taon na mahigit sa ministry. Higit 30 taon na. Hindi laging gusto kong magpunta sa ganung lugar. Hindi lagi na gusto kong magtulong na hindi lagi. Kaya kung aking susundan yung aking katawan, kung gusto ko, kung ganado ko, hindi wala mangyayari sa akin. But thank God, natutuhan kong encourage ang aking sarili. Amen? Pinanghawakan ko yung mga pangako ng Diyos. Okay? Wala akong maalala na Sunday morning o Sunday night, Santa Cruz, Luluban na hindi ako ganadong tumayo para mag-preach. Kahit na minsan naman pala ito, gusto ko bang preach. Nakikita niyo naman, tama? Nakikita niyo naman. Okay? So believe in the sufficiency, we must believe in the sufficiency of the scriptures and the power of God. John 6:3, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful and what? Sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing sword and marrow. So believe that God can and will do big things. Diyos siya ang gagawa. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, but God gave what? God gave the increase. Ang Diyos ang nagbibigay ng increase. Remember, there is a great man of God. Young people pa lamang siya. Wala pa sa Panginoon. Naglalakad siya, mayroon siya pinuntahan, inabot siya ng napakalakas na ulan. At wala siyang masilungan, kundi isang maliit, isipin mo rin, isang maliit na church, Christian church. Napatakbo siya doon at nagkataon may service. Pumasok siya, naupo siya sa pinakamuli. At sabi niya sa kanyang kwento, tanda-tanda talaga, halos wala pang 10 ang attendance. Nakikinig ba kayo? Sa pagmalakas sa ulan. Yung pastor hindi rin dumating. Ang nag-preach ay isang deacon na hindi naman talaga preacher. Okay? Ang text ay sa book of Isaiah. Look unto me. Lift up your eyes. Look unto me. Yun lang ang lagi yung
pinabasa sa talata. At itinuro siya. At ipiniwanag niya yung invitation ni Kristo, tulong unto me. No, you can imagine. Yung tao niya, walang iba kundi si Charles Haddon Spurgeon, naging prince of the preachers ng Baptist. Alisin ko na. Kaya believe that God can and will do big things in unexpected places and circumstances. No, sino makakapagsabi sa atin na who knows, na mula sa mga bata doon sa loob, may mga missionary, evangelists and pastors na ibago ng Diyos. Amen? Who knows na mula sa Bible study natin sa pila, at saan pa? Uugong, saan pa? Kasaan? Nandiyan yung magbago ng Diyos ng mga missionero. Ano kailangan lang? Believe. Amen? Amen? Meron isang Sunday school teacher. Matapos yung church service, nilapitan niya isang bata na alam niya, hindi pa niya nakakausap for salvation. At yung bata, dinala niya sa likod ng church at tinuruan niya ng kaligtasan. Tumanggap yung bata. At yung bata yung tumanggap, ay manggagawa lamang ng sapatos. Nakikinig ka sa akin? Manggagawa lamang sila ng sapatos. Pero dumating ang tabi, yung bata yun, ang manggagawa ng sapatos ay naging si D.L. Moody. Si Pastor Balaag ay manggagawa ng sapatos. Alam ba? Amen? Manggagawa ng sapatos, pinagtyagaan siya ng isang Bible student. Naligtas, nung maligtas si Pastor Balaag, isinama niya yung kanyang kabarkada na si Pastor Vargas. Yung dalawa yung pastor na. Si Balaag, Pastor Santa Rosa, si Vargas, Pastor na sa Quezon City. Nakikinig ka sa? Kaya nga, number one, to encourage yourself, ano yung nagpapala kailangan? Believe that what? God can and will do what? Big things. In what? Sa mga lugar at pangyayari na hindi mo inaasahan. Amen, Christian? Believe. 2 Timothy 1:7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power. Kailangan nga, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi nawa, kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Believe. Believe. Nang dumating ako rito, 93, 94. Alala ko lang, ano? Wala akong dala. Nung dumating ako rito, wala akong dala kundi tingin sa akin. Nung dumating ako rito, 1994, wala akong dala rito kundi ba? Tingin sa akin. Bible. Bible. Bakit? Tanda mo, ayun na. Tanda ka, kasulong ko pa si Butchot Tulay eh. Okay, wala akong dala rito, Bible. Yung aking mga books na napakaraming, iniwan ko lahat sa pasig. Wala nang dala yung singer or dancer. Wala akong dala. Ako na. Tsaka, what? Bible. Ano, ito ka na. Believe. Believe. In the sufficient na sapat ang salita ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo Alan, Ate Emerson, hindi tayo naniniwala sa basketball evangelism. Ano sila? Hindi tayo naniniwala sa outing. Swimming to entice young people. We do not believe that. We believe the power of God and the power of the Word of God. Yung mga churches na
Di ba? Alaro, basketball, swimming, outing. Para daw sa? Para may encourage sa mga young people. We don't believe that. Sa loob ng kulang-kulang na 2,000 tao, we depend on what? Bible preaching. Believe that God can and will do big things. Congregation, lagay niyo po ito dito. Kaya sabi ko minsan, stop trying to convince yourself that it is up to you to get people saved. Just speak the word of God and let it do its work. Okay ba sa? Stop trying to convince yourself that it is up to you to get people saved. No. Just speak what? The word of God and let it do its work. Amen? Believe. Ngayon mga manggagawa natin sa ugol, believe. Mga manggagawa natin sa pila, believe. Mga manggagawa natin sa saan, believe. Amen? Members ng choir, believe. Amen? Have faith in God. Have faith in God. Alam, Barnesto. Si Brother White nagturo sa sa poblasyon. Amen? Dumalo si Brother Ernesto Laseng. Alam mo ba yun? Tadaan, kasama mo ba ito? Nagturo si Brother White ng Bible study, dumalo si Ernesto Laseng. Ang kulit yung tao nito, hindi na magbago. Ito ba? Tumanggap si Brother Ernesto. Parang hindi pa makapaniwala si Brother Laseng. Tadaan, di ba? Parang hindi pa makapaniwala. Pero ano siya, ito kung si Ernesto. Ating kanyang mga anak. Kaya number one, to encourage yourself, ano kailangan? Believe. Believe in the sufficiency of the Word of God and the power of God. Sapat ang salita ng Diyos. Amen? Sapat ang kapangyarihan ng Diyos. Secondly, stay thankful. Manatili kang mapagpasalamat sa Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God. Amen? In Christ Jesus concerning you. Amen? Stay thankful. Maging mapagpasalamat, maging grateful ka sa Panginoon. Maging grateful ka sa Kanya. Huwag ka kailangan ng babay. Huwag kang mainggitin. Huwag mo ikukumpara sarili mo sa iba. Huwag mo itatapat ang Calvary sa ibang church. Huwag. Amen? Stay thankful sa lahat ng bagay. May bago ka oras, be thankful. Amen? Masarap ang pagkain mo, hindi masarap, be thankful. May pagkain ka. Stay thankful. Higit sa lahat, for the privilege of serving God. Stay thankful for what? Privilege of what? Serving God. Mas maging thankful ka. Amen? Ning-ministry ka, maraming walang ministry. Amen? Dahil kung binabagat nung Bible student ko, hindi naman ako kagaling na. Hindi nga makapaniwala yung mga teacher ko, magiging pastor ako eh. Hindi nakapasa sa music, hindi tinawag. Totoo yun. Mr. Mila, hindi makapaniwala yung iba sa akin. Hindi naniniwala yung isang pastor na kilala ko na. Hindi sila naman kasi baksa pa sa music. Kaya naman talaga ng music eh. Totoo yun. Okay. Tapos, pumasok din ako sa piano. Totoo yan.
tinawag niya. Ay, okay lang. Hindi naman ako talaga, hindi ko naman alam na magiging pastor ako eh. Talaga ang akala ko ng second man lang ako, assistant lang ako talaga. Yun ang akala ko talaga. Hindi na ako tinawag kasi hindi ako nakapasa sa music, tsaka sa piano. Okay. Ang mahalaga, naglilingkod ako sa Panginoon. Okay? But, hindi ko akalain na tatawagin ako ng Panginoon. Pinabaksak pala ako talaga. So, bakit kung nakapasa ako sa music, baka ako'y singer na yun. Nagawa ko yun ang pasasakyan, baka ako'y nagpipiano ngayon sa Glorieta o SM. Yes, Lord. Anyway, salamat po. Amen. Stating. Okay. Rejoice that you get to work with God in this world. Amen? Amen? Thankful ka ba? Member ka ng choir? Umaawit ka para sa Lord? Hindi sa tao? Thankful ka ba? Nakakapag-solo ka nito? Jewel ka? Tarayo kayo? Kung hindi ka nasip, baka sa patay ka ng kumakanta. Amen? Panglabang ka sa amateur tsaka sa sabong. Di ba? Sino mo, di ba? Bago mo sabi, kakanta ko. Wow, hindi ako mag-iipon. Ngayon, kumakanta ka, sabi siya, stay thankful. Really thank God. Believe me, Christian. Naging sa panaginip, pastor ako. Hindi na ba rin siya? Kahit ang dadream ko, iniisip ko yung naging preaching ko nung nakaraan at yung dapat kong isusunod. Amen? Stay thankful. Rejoice na naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Stay thankful. Ano sabi ng talata? 2 Peter 1:13? Ano sabi ni Peter? 2 Timothy 2 Peter 1:13? Yes, I think it means as long as I am in this tabernacle. Inaakala ko matuwid na samantala kayo nasa tabernakulong ito. Hindi kayo katawan. Ay kinusin kayo. Gamon? Kinusin kayo to still what? Still what is what? Inspired or what? Encourage? Na ipaalala ko sa inyo ang lahat na bagamat alam na ninyo. Kaya nga, ini-encourage ni Peter ang mga tao ito to stay thankful. To stay thankful sa magitan ng pagpapaalala sa kanila ng mga bagay na alam naman na rin nila, ipinapaalala lang nila. Ito ko naman sa akin, may mga bagay na mahalagang lagi mong naaalaala. Nakikita ba kayo? May mga pangyayari sa buhay na mahalagang lagi mong naaalaala para ikaw ay nai-inspire na magpatuloy. Nakikita ka sa akin? Nakikita po. Number 1, remember how the Lord saved you. Okay? Lagi mong maalala, huwag mong kakalimutan. Remember, ano yan, number 1? How the Lord saved you. Lagi mong alalahanin. Saan kanya natagpuan? Paano kanya natagpuan? Paliwanag ba? Amen? Hindi mo siya hinarap. Ikaw ang hinarap niya. Narinig kayo? Remember how the Lord saved you. Hindi mo kaya kalimutan. And remember what God has called you and allowed you to do. Lagi mo rin nalahanin, okay? Kung saan kanya tinawag
Rinitrutan kanya na gumawa para sa kanya. Kaya na, palipilit, sabi ko, hindi ko ito pinili. Pinili ito ng Diyos para sa akin. Kaya na, yung mga member ng kuwan natin, yung mga nakakapagsulog, nakakaawig dito. Kahit si Brother namin. Brother namin, nung bang high school ka, nung matagpo, nung magkita tayo, alam mo bang magaling ka kumanta? Tanong siya. Wala siya alam sa pagkanta. Wala siya alam sa pagkanta. Kaya ito mong naligtas. Tsaka lalo na ito kasan, meron para siyang gift para umawi at tumuto. Amen? Noel, nag-aral ako sa Bible School ng piano, bumagsak ako. Ikaw hindi ka nag-aral pa sa buka. Totoo! Totoo yun! Ito eh. Amen? Bagsak ako sa music, siya hindi bumagsak. Hindi nag-aral, pero hindi bumagsak. Mas magaling kumanta. Iba ka? Si Ate Pinya, hindi rin nagkala sa music. Marunong bumasa ng nota. Marunong mag-piano. Alinisin mo siya. So stay, what? Stay thankful. Manatili ka, mapagpasalan mo. And remember the joy. Remember the joy of your early service for the Lord. Amen? Remember what? The joy. Amen? Remember the joy. Hey! Member ng choir! Nung unang-unang kang tumayo rito para umamit, member ka ng choir. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Masaya ka ba? Masaya ka! Amen? Nagpaalam, nag-atipin na, kasi ganito ko, di ba? Magpapatipin, sasari ako sa choir. Sabi natin, magsabi ka kay pastor. Ano naman sistema, di ba? Kaya pagka sa akin, magsabi ka kay Mayor. Ayaw mo siya? O nung sabi ko, okay, go ahead. Ito, tama, nung payagan kita, tuwa-tuwa ka, tama ba? Tama, nung payagan kita, tuwa-tuwa ka, tama ba? Alright, nung unang practice, masaya ka rin ba? Masaya ka rin. Nung unang umasa, na tumayo ka, para umasa, member ka naman, masaya ka ba? Masaya ka! Amen? Yung every service mo sa Panginoon. Amen? The very first time na mag-preach ako, bisperas ng Pasko. Okay? Preacher's training, kay Pastor Edwin. Ang aming text, if there's no vision, the people perish. But he that giveth the Lord the word, happy is he. Hindi na po naman na preacher. Ayun, nangangatog ako para kung may himatay. Totoo yan. Humawa ko sa pulpit, hindi ko binitawan. Napakiramdam ko kahit sino umaga, lumago sa akin. At nagpakiramdam ko, pag bumitiw ako, magbubuhan ako. Tatakot ako. Hindi ko alam kung nabigas ito. The second time ng preaching ko sa Antipolo, alas 12 ng gabi. Si Danny Pora ang moderator. Aaning kami nag-preach. Preacher's training pa rin. Papunta pa lamang sa Antipolo, sabi ko, Brother Danny, nakikusap ako. Huwag mo kong uunahin. Ay, bulutan yan eh. Sino mabulat? Sige. Pero huwag mo uunahin yung bulutan. Ako na magbulutan. Ako na, bulutin ang dalawa. Ako pa rin. Ngayon na, talaga. Nag-preach ako, sisigaw ako para managdagi namin na sumigaw ako. Pag sigaw ko, tumigil na, Takot ako, pero gusto ko. Kaya rin siya.
Kaya pag naalala ko lahat ng iyo, sabi ko, Lord, very thankful ako na tinawag mo ako para sa gawa nito. So remember the joy of your early service for God. Amen? Stay thankful and give Him thanks. Amen? Sa ganung paraan, manatili yung init mo. Init mo para sa ating Panginoon. And number 3, spend time alone with God. And explore. Pakala siya, number 3? Okay. To keep yourself encouraged. Spend time alone with God in prayer and in His Word. Maging regular ka na lagi mo siyang kinakatagpo sa panalangin. Lagi mo siyang kinakatagpo sa Kanyang salita. Okay? Spend time alone with God. Okay? In Psalms chapter 5, verse 1 to 3, tinan niyo si David. No? Papaano niyang pinanatili yung kanyang puso na nag-aapoy na para sa Panginoon. Psalms chapter 5, verse 1 to number 3. Chapter 5, verse 1 to 3. David, give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and we what? We look up. Sabi David sa Tagalog, O Panginoon, sa kinaumagahan, ditinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Ikaw mo, di ba? O napanatili niyang nag-aaway ang kanyang puso. Sapagkat regular siyang nakikipagtagpo sa Panginoon tuwing umaga. Okay? Even Daniel in chapter 6 verse number 10. Diba? Papaano siya nagtagumpay sa matinding trials, sa matinding persecution? Papaano siya nagtagumpay laban sa mga layo-layo nung inihagis siya? Papaano? Okay? Sapagkat siyempre nag-pray sa gitna ng mga layo, no? Bago pa dumating na yun, si Daniel, ito po yung kanyang ugali talaga. Ano yung kanyang kaugalian? Okay, makipagtagpo sa Diyos at mag-ukol, nakikinig ko kayo? Mag-ukol ng oras sa Diyos araw-araw, tuwing umaga, tuwing tanghali, at tuwing gabi. Ang lakas. At nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga duwawa ay bukas sa dako ng Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang tuhod at tatlong makaikatlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harapan ng kanyang Diyos gaya ng kanyang, kita mo, dati niya nang ginagawa yun. Regular siyang nag-uukol ng oras sa Diyos. Amen? Christian, isang bagay ang masasabi ko. Kaya madalas, discourage ka, madalas, wala kang gana, sapagkat hindi ka nag-uukol ng oras sa Diyos. Spend time with God. Okay? Spend time with God in prayer and in His Word. To keep yourself what? To keep yourself what? Encouraged, inspired. Amen? On fire for God. Number 4, be filled with the Holy Spirit. Number 4 is what? Yes. Magmakuskus ka ng banal na Espiritu. Be a Holy Spirit Christian. Ephesians chapter 5, verse 18. Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein is
Excess but biwag. Kita mo? Okay. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinagmumulan lamang ng kagulang, kundi kayo mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Okay? Be filled with the Holy Spirit. Amen, Krista? Amen? Be filled. Ikaw ba ay isang Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu? Okay? Yung sa ating talata, napasin niyo po? Ano sabi ng talata natin? Be not drunk with what? Why? Be what? Nakatayin po? Nakatayin po? Okay. Ikinukumpara ang Kristiyano na puspos ng Holy Spirit sa lasing sa alak. Ang isang taong lasing sa alak, kontrolado ng alak. Nakikinig ka? Ang isang taong lasing sa alak ay what? Kontrolado ng alak. Ang Kristiyano naman na puspos ng Espiritu ng Diyos, kontrolado ng what? May pagkakatulan. Nakikinig kayo? Kaya nakikinig kayo? Okay. Napasin niyo po yung ating lasing. Kapag kumanta, walang preno, tuloy-tuloy. Napasin niyo yung lasing pag nagkwento. Pag nagkwento yung lasing, ilang oras? Pakilakas. Mahaba. Mula umaga hanggang gabi. Nakikinig kayo? Pinatitigil mo na, ayaw pa tumigil. Tama ba ako? Tama ba ako? At hindi lang yun, hindi lang yun, yung duwag pag nalasing, lakas. Yung duwag pag nalasing, okay. Nakuha na po. Ganun din ang isang Kristiyano na filled ng Holy Spirit. Hindi mo siya kayang pigilan na mag-preach. Hindi mo siya kayang takutin na soul winning. Matapang siya kasi siya filled na what? At lagi siya may awit sa kanyang puso. Ibig niyang laging magpasalamat. Diba? Sa Panginoon. Kahit anong karabay. Amen? Thankful siya. Amen? Masigla siya. On fire siya sa Panginoon. Hanap din yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, Christian, to keep yourself encouraged, to keep yourself inspired, to keep yourself on fire for God, be filled with what? Be filled with what? Be filled with the Holy Spirit. In Acts chapter 2, verse 14-15, si Peter at yung mga apostol, sa harap ng mga oposisyon, nag-aral, nag-preach ng gospel, at tinan niyo po yung inakala ng mga oposisyon sa kanila. Acts chapter 2, verse 14-15. Acts chapter 2, verse 14-15. Okay, ready? Alright, what's number 13? Number 12, ready? And they were all what? And they were all amazed. Yung mga tao, namangha yung mga tao. And were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Verse 13, pakalakas, others mocking. Kita mo? Tinutuya sila ng iba. Sapagkat nangangarap sila ng gospel. Sabi ng mga nanunuya, nakaalipos ang sabi nila sa mga apostol, this mean what? Okay. Ito'y mga lasing na pagkamala silang lasing. Ito mo? Ang isang Kristiyano na puspos ng banal na spiritual control ng Holy Spirit. Alright? Kapag kamala silang lasing. Verse 14, pakilakas nga. But Peter, standing up with the 11,
lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words, for these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Nakatinig po? Ang Kristiyano na puspos ng Holy Spirit ay kontrolado ng Holy Spirit. Ikaw ba, ngayong umaga, sino ang nagpokontrol sa iyo? Ha? Ikaw ba isang Kristiyano na filled ng Holy Spirit? Pag ang Kristiyano, to keep yourself on fire for God. To keep yourself encouraged to do the work of God. Be filled with the Holy Spirit. Spend time alone with God in one prayer in His Word. Ano ba? Stay thankful. Thankful ka ba? Kapagpasalamat ka ba? Amen? May umaga, may kapag dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Stay thankful. Okay? And higit sa lahat, ano yung isa? Believe. Believe mo what? Believe mo what? In the sufficiency of the Word of God and power of God. Sa ating mga kaibigan, kung hindi ka patiyak na pagka namatay ka, sa langit ka pupunta. Wala pa si Kristo sa puso mo. Wala pa siya dyan. Kilala mo lang siya, pero hindi sa pagkakilala mo siya, nasa iyo siya. Anong kailangan? Siyang kilala mo, ngayon, tanggapin mo sa puso mo. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka. Sa pagkadaan po siya, ang sumasampalataya, he that believeth on the Son, have everlasting life. Ngayon ang araw, patanggap mo siya. Tayo po natin ito ngayon. Panginoon, akin pong ibinigay ang iyong salita sa iyong mga anak.